lahat ng manliligaw ko, humingi ako ng sign kay Lord na kapag yung first na manliligaw ko, na ang first date is sa simbahan niya ako ididiretso. Ganun. Siya na talaga. So, when he asked me out, sabi niya kung pwede kaming magsimba. So, alam ko, yun na yung sabi ni Lord, siya na. Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Bali kasi kami ni Mrs. kakilala talaga kami niyan through textmate. Binigay siya ng common friend namin sa akin yung number niya. Then doon kami nag-start as textmate. Yung pag-meet namin ni Jason, kasalanan yun ng hipag ni ate eh. Siya talaga yung may sala. Pero 4 years muna kaming naging friends before naging kami. Text-text lang, nag-aaral ako sa Manila, and siya naman nag-work dito. So after 4 years, saka naman po siya nag-decide na ma-meet talaga ako in person. Walang katiyakan, sabay nating gawing kahapon ng bukas. Doon na nagsimula ang lahat. I should say, hindi na ako pinakawalan eh. Talaga sigurong ganun. Hindi, pero talagang doon nag-start ang lahat sa amin. Through textmate talaga. At sinaunang panahon. Ikaw at ako. Jason and Eleanor, salamat. Kasi kayo ay magandang halimbawa sa ating lipunan. It doesn't matter kung nung una ay hindi muna kayo nagpakasal sa simbahan. In God's time, sabi nga. Bawat hangad kayang abutin sa pangambay di pa. Kung sakaling mayroong mga difficulties at lahat naman ng mga mag-asawa ay mayroong kanya-kanyang difficulties. Pero dahil sa puso na nagmamahal, pwedeng mangibabaw ang pag-unawa. Sa pagmamahal, walang nagkakamali. Hindi nagkakamali ang pusong nagmamahal. Ever since naman talaga, plan namin ng mag-church wedding. I think and I believe this is the right place and the right timing for us to face God and finally have His blessings. And I promise this to her. So I'm fulfilling that promise. Pinangako sa akin ni Jason na ano't ano man yung mangyari is ikakasal at ikakasal kami sa church. At talagang ihaharap niya ako kay Lord. Di ko alam ang gagawin kung mawala ka. Buhay ko'y may kahulugan tuwing ako iyong hagkan. Umabot man sa ating huling hantungan. Kapit puso kita ang hahayaan. Bali, nung una kaming magkita niyan, medyo naartehan ako eh. Medyo suplada, ganun ang dating. Pero kumbaga, sa una lang naman pala. Pero pag nakilala mo siya talaga, ayun. Doon mo masasabi na, parang siya na ya. Parang ganun. Ha? Parang walang ganong nangyari eh. Basta hinamakan na lang niya yung kamay ko, yun na, matik na. Kung tayo ay matanda na, sana'y di
tayo magbago kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko, makuha mo pa. Unang pagkakilala ko sa kanya, serious type, kapit-apitagan. Pero nung naging kami na, saksakan pala ng corny. Ma-joke, ganun. Sobrang sweet. Bali yan talagang nagustuhan ko sa misis ko, yung maganda yan kahit walang makeup. Kasi alam naman niya yun eh. Sa ugali naman ng asawa ko, mapagmahal talaga. Lalo na sa mga anak namin, maasikaso, ganyan. Hindi niya talaga pababayaan. Yun naman talaga ang number one na hahanapin mo sa isang may bahay. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang And I hope until then, hindi ka magbabago kung gaano ka ka-cheesy. Hindi ka magbabago kung gaano ka nakakainis. Hindi ka magbabago na sa pagiging malambing tsaka sweet. Unlike me na ikaw yung pumupuno ng mga boring moments natin. Kumbaga, lahat palagi gusto mo masaya. Yun lang po. Mahal na mahal kita, Papa. Until the end of time. Kahit maputi na ang buhok ko, na 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 ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalam. Maraming salamat, bro. At nag-stick ka sa kung ano man lahat ng pinagdaanan natin, hirap at ginhawa. Alam mo yan, sa sobrang dami nating pinagdaanan sa buhay, andito pa rin tayong dalawa. Magkasama pa rin, nagtutulong, at itinataguyod natin yung ating pamilya. At alam ko sa puso ko, sa isip ko, na tayo yung magsasama at magtutulungan hanggang sa huli. Mahal na mahal ko kayo ng anak namin. I love you. Kahit maputi na ang buhok ko.